Sa kasalukuyan, ako'y isang prinsipe ng kaharian ng Luminara. Isang kaharian na kilala sa angking kagandahan ng mga kabundukan nito at ang mga kristal na ilog na tila musika sa pandinig. Ngunit ang kagandahan ng kaharian ay nababalot sa isang napakalaking panganib, isang higante na matagal nang bumabalot ng takot sa mga taong naninirahan dito. Nagsimula ang lahat nang dumating ang higante mula sa kanluran. Sinasabi ng mga matatanda na siya'y isang sumpa, isang nilalang na nagmula sa kadiliman. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng pangamba at pagkawasak. Maraming buhay ang nawala, winasak ang mga tahanan, at ang mga pananim ay nasira. Ang kaharian ay unti-unting nawawala sa kanyang dating ningning. Sa gitna ng kaguluhan, ako'y nagkaroon ng isang pangarap, ang talunin ang higanting ito at ibalik ang kapayapaan sa aming kaharian. Ngunit alam ko na hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Sa aking paglalakbay, nakilala ko ang prinsesa ng kalapit na kaharian, si Althea. Siya ay kilala sa kanyang tapang at talino. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na nagbibigay liwanag sa kadiliman. Isang araw, habang kami naglalakbay sa kabundukan upang hanapin ang lihim na makakapagpatumba sa higante, nakaramdam kami ng isang kakaibang presensya. Ang mga puno ay tila nag-aalangan, ang hangin ay tumigil, at ang tahimik na kagubatan ay biglang naging mapanganib. Nararamdaman mo ba ito, Althea? Tanong ko habang hinigpitan ko ang aking hawak sa espada. Opo, prinsipe, parang may sumusunod sa atin. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Bigla na lamang lumitaw ang isang matandang babae, ang kanyang mga mata ay tila puno ng kaalaman sa mga bagay na hindi pa namin naiintindihan. Ako'y si Lyra, ang tagapagbantay ng kagubatan. Sabi niya, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. Mayroon akong lihim na makakapagpatumba sa higante, ngunit ito'y hindi madaling makuha, dagdag ni Lyra, habang kami nakikinig sa kanyang bawat salita. Althea, prinsipe, kailangan niyong magkaisa. Ang inyong mga puso ay ang susi sa tagumpay. Kami nagkatinginan. Ang aming mga damdamin ay tila nagkaroon ng bagong pag-asa. Ngunit ang aming pag-asa ay biglang nabalot ng takot nang biglang lumitaw mula sa likuran ng mga puno ang higante. Ang kanyang mga hakbang ay tila lindol na nararamdaman namin sa lupa. Ang higante ay nagkaroon ng isang masamang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na handang lumamon ng lahat ng nasa kanyang harapan. Hindi niyo ako matatalo, sabi ng higante. Ang kanyang boses ay bumuga ng takot sa aming mga puso. Kami ni Althea ay nagkaroon ng isang matinding desisyon na kailangan naming gawin. Ang aming mga puso ay puno ng takot, ngunit ang aming determinasyon ay mas malakas. Kami naghahawak kamay, ang aming mga damdamin ay nagkaisa, at bigla na lamang nagkaroon ng isang mahiwagang liwanag sa aming paligid. Ngunit sa gitna ng liwanag na ito, naramdaman namin ang isang kakaibang puwersa. Ang higante ay tila natakot. Ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa galit patungo sa takot. Alam namin na ang aming pag-asa ay nasa aming kamay, ngunit ang aming labanan ay nagsisimula pa lamang. Ang mga tala ng gabi ay naglalatag ng kanilang kumot ng liwanag habang kami ni Prinsesa Althea ay nakatayo sa gilid ng kagubatan. Ang hangin ay malamig at banayad, tila puno ng mga lihim na nag-aalintana sa dilim. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso na umaasa sa kung ano ang magiging kapalaran namin. Ang aming misyon na talunin ang higante ay nagsimula, at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na ito. Prince Arvin, huwag kang mag-alala. Bulong ni Althea habang hawak ang kanyang mahigpit na espada. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nalalapit na ang tagumpay kung tayo'y magtutulungan. Sa liwanag ng buwan, sinimulan naming tahakin ang kagubatan.
Ang mga puno ay tila naglalakihan at ang ugat nito'y parang nagsisilbing hadlang sa aming paglalakbay. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang diwa ng tapang na nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Ang kagubatan ay may sariling tunog, mga bulong ng hangin at pagkaluskos ng mga dahon na nagsasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang kami naglalakbay, nagkuwento si Althea tungkol sa kanyang kabataan, kung paano siya palaging nangangarap na maging mandirigma. Ang kanyang kwento ay puno ng pag-asa at inspirasyon at naramdaman ko ang kanyang pagnanasa na protektahan ang kanyang kaharian. Sa bawat salita niya ay nadarama ko ang kanyang tapang at ito'y nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang aming kalaban. Alam mo, Arvin, sabi niya, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kalakihan ng katawan, kundi sa tibay ng puso. Nang dumating kami sa isang bukas na bahagi ng kagubatan, huminto kami. Sa gitna nito ay naroon ang isang mahiwagang lawa na kumikislap sa liwanag ng mga bituin. Ang tubig ay tila may buhay, sumasalamin sa kalangitan at nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Sa gilid ng lawa ay may nakaukit na mga sinaunang simbolo sa batong altar, tanda ng mga sinaunang karunungan. Narito ang susi para talunin ng higante, sabi ni Althea habang tinitingnan ang altar. Ang sinaunang kapangyarihan ng tubig na kayang gawing matatag ang sinumang may mabuting puso. Lumapit kami sa altar at sa paghawak namin sa mga simbolo, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aking katawan. Isang matinding liwanag ang bumalot sa amin, tila isang proteksyon mula sa kasamaan. Ang kapangyarihan ng tubig ay nagsimula at naramdaman ko ang pagbabago sa aking lakas, ang pag-asang kayang talunin ang higante. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may bumalot na takot sa aking puso. Sa di kalayuan, isang nakakatakot na tunog ang umalingaw-ngaw, tanda ng pagdating ng higante. Ang lupa ay tila yumanig sa bawat hakbang nito at ang mga puno ay nagsimulang magkaluskos na parang nagbabadya ng panganib. Arvin, ito na ang pagkakataon natin, sigaw ni Althea habang hinahanda ang kanyang espada. Ang kapangyarihan ng tubig ay nasa atin, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis. Habang papalapit ang higante, naramdaman ko ang kanyang presensya na tila isang nagngangalit na bagyo. Ang kanyang anino ay bumalot sa paligid, nagpapakita ng kanyang kalakihan at kasamaan. Ang kanyang mata ay parang nag-aalab na apoy, puno ng galit at pagkasuklam. Sumigaw si Althea. Ngayon na, Arvin, gamitin natin ang kapangyarihan ng tubig. Sa pagangat namin ng aming mga espada, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na bumabalot sa amin. Ang tubig mula sa lawa ay nagsimulang umalon, bumuo ng mga alon na tila isang pader na humaharang sa higante. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng tubig ay naging isang pagsabog ng liwanag, bumalot sa higante at unti-unting pinapawi ang kanyang kasamaan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, naramdaman ko ang kakaibang pagyanig sa paligid. Ang lupa ay tila bumuka at ang isang misteryosong tunog ay nagmumula sa ilalim. Ang higante ay naglaho, ngunit ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang tanong na bumabagabag sa akin. Arvin, ano ang nangyayari? Tanong ni Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nabuhay ang isang sinaunang puwersa. Sabi ko, nararamdaman ang pagyanig ng lupa. Akala ko'y tapos na ang laban, ngunit tila may mas malalim na misteryo na kailangan nating tuklasin. Sa gitna ng aming tagumpay, naramdaman ko ang isang kakaibang takot na bumabalot sa amin. Ang aming laban sa higante ay simula lamang ng mas malaking hamon, at ang kapalaran ng aming kaharian ay nakasalalay sa aming mga susunod na hakbang. Habang kami nakatayo sa harap ng altar, naramdaman ko ang tibok ng aking puso na puno ng pag-aalinlangan. Ang kapangyarihan ng tubig ay nagsimula ng isang bagong kabanata.
At sa kabila ng tagumpay, ang tunay na kalaban ay hindi pa namin nakikita. Sa pagtaas ng araw, kami ni Althea ay nagtataka sa susunod na hakbang. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at takot. Ang kwento namin ay hindi pa tapos at ang kapalaran ay naghihintay sa amin sa likod ng bawat lihim na bumabalot sa kagubatan. Sa pagpatuloy ng aming pakikipagsapalaran, kami ni Prinsesa Amara ay naglakbay patungo sa puso ng kagubatan kung saan nakatira ang higante. Ayon sa mga matatandang kwento, ang higante ay may taglay na kapangyarihan na maaaring pumuksa sa buong kaharian. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, dama ko ang bigat ng responsibilidad at ang kaba na bumabalot sa aming mga puso. Ngunit ang tapang ni Amara ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob upang magpatuloy. Prinsipe Arin, nararamdaman mo ba ang kakaibang presensya? Tanong ni Amara habang kami naglalakad sa makapal na bahagi ng kagubatan. Ang hangin ay tila nagdadala ng kakaibang enerhiya, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Tumango ako, hindi maalis ang tingin sa paligid, palaging nagbabantay sa anumang panganib na maaaring lumitaw. Ang kagubatan ay puno ng misteryo, mga puno na tila buhay at nagmamasid sa bawat galaw namin, mga bulong ng hangin na tila may sinasabi ngunit hindi namin maunawaan. Sa kabila ng takot, kami ay nagpatuloy. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa na maaari naming talunin ang higante at iligtas ang aming mga kaharian. Di nagtagal, narating namin ang isang lumang tulay na yari sa kahoy na tila wala ng matibay na pundasyon. Kailangan natin itong tawirin, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit nang kami nasa kalagitnaan, naramdaman namin ang pag-iingit ng kahoy sa ilalim ng aming mga paa. Mabilis ang aking pagkilos, hinawakan ko ang kamay ni Amara at sabay kaming tumakbo patungo sa kabilang dulo. Ang mga piraso ng tulay ay unti-unting bumigay sa likod namin. Sa wakas, narating namin ang dulo, hingal na hingal ngunit ligtas. Napatingin kami sa isa't isa, kapwa nagtataka sa mga pagsubok na aming dinaranas. Parang sinusubok tayo ng kagubatan, sabi ko, isang alingawngaw ng pag-aalala sa aking boses. Oo, ngunit hindi tayo susuko. Tugon ni Amara, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Ang kanyang tapang ay tila nagsilbing ilaw sa madilim na landas na aming tinatahak. Patuloy kaming naglakbay at sa wakas ay narating namin ang isang bukas na bahagi ng kagubatan kung saan nakatayo ang isang napakalaking kuweba, ang tahanan ng higante. Ang paligid ay tahimik, masyadong tahimik, na tila ang hangin ay huminto sa paggalaw. Dama namin ang presensya ng higante, isang mabigat na enerhiya na nagmumula sa loob ng kuweba. Arin, handa ka na ba? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong tapang. Tumango ako, hinanda ang aming mga sandata, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at determinasyon. Sa aming pagpasok sa kuweba, naramdaman namin ang malamig na hangin na bumabalot sa amin. Ang mga anino ay tila gumagalaw sa gilid ng aming paningin. At doon namin nakita ang higante, nakatayo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, puno ng galit at kapangyarihan. Mga bata, ano ang inyong balak? Ang boses ng higante ay umalingawngaw, puno ng hamon at pagmamataas. Alam namin na hindi magiging madali ang laban na ito, ngunit kami ay handa. Kami ni Amara ay nagpalitan ng tingin. Alam na namin ang aming kailangan gawin. Ang aming mga puso ay tumibok ng sabay, puno ng adrenaline at tapang. Ngunit sa gitna ng aming pag-aaklas, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Biglang lumiwanag ang paligid at mula sa likod ng higante ay lumitaw ang isang figura na hindi namin inaasahan. Isang matandang babae, ang kanyang presensya ay tila pumapawi sa mabigat na enerhiya ng higante. Huwag kayong matakot, mga anak, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng katahimikan at kapayapaan.
Kami ay naguguluhan, ang aming mga plano ay tila nagbago sa isang iglap. Sino ang matandang ito? Bakit siya narito? Sa gitna ng aming pagkalito, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na bumalot sa amin, isang pakiramdam ng pag-asa na hindi namin inaasahan. At doon namin natanto, ang matanda ay hindi isang kaaway, kundi isang kakampi na hindi namin inaasahan. Sa kanyang mga kamay ay nagpakita ng liwanag na tila pumapawi sa kasamaan ng higante. Ngunit bago pa man kami makapagpasalamat, ang matanda ay naglaho. Iniwan kami sa gitna ng laban na hindi namin alam kung paano magtatapos. Sa pagbabalik ng aming atensyon sa higante, kami ay puno ng pag-aalinlangan. Ano ang tunay na papel ng matanda sa aming pakikipagsapalaran? Paano namin magagamit ang kanyang tulong laban sa higante? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa aming isipan, iniwan kaming naghahangad ng kasagutan sa gitna ng kagubatan. Ngunit isang bagay ang sigurado, kami ay hindi nag-iisa sa laban na ito. Sa aming pakikipagsapalaran, hindi ko akalaing darating kami sa puntong ito. Kasama ko si Prinsesa Elara, na sa unay inisip kong mahina, ngunit sa katunayan ay may lakas na di matatawaran. Ang aming misyon ay talunin ng higanteng nagdadala ng takot sa buong kaharian. Ako si Prinsipe Alden, at sa kabila ng mga pagsubok at panganib, kami nagtutulungan upang makamit ang tagumpay. Sa aming paglalakbay, nalaman namin ang tungkol sa isang matandang mangkukulam na maaaring makatulong sa amin. Siya ay kilala sa kanyang karunungan at ayon sa mga alamat ay may kapangyarihang makapagpabagsak sa higante. Kaya't naglakbay kami sa malayong kabundukan kung saan siya matatagpuan. Ang mga daan patungo sa kanyang tahanan ay pinalilibutan ng makakapal na kagubatan at matatarik na bangin na naglagay sa amin sa matinding panganib. Habang naglalakad kami sa makitid na landas, napansin ko ang kakaibang pagkilos ng mga puno. Ang kanilang mga sangay tila may buhay na para bang sinasadyang hadlangan ang aming pag-usad. Napatingin ako kay Elara at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Alam kong hindi kami susuko, hindi ngayon na malapit na kami sa aming layunin. Nang sa wakas ay narating namin ang tahanan ng mangkukulam, natagpuan namin siya sa gitna ng isang lumang puno, nakaupo at tila nagmumuni-muni. Ang kanyang buhok ay puti na parang niyebe, at ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim na kaalaman. Ano ang dahilan ng inyong pagpunta rito, mga binata? Tanong niya sa amin. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala at pag-usisa. Ikinararangal po namin na makaharap kayo, sagot ni Elara, na may paggalang sa kanyang tinig. Nais po naming talunin ang higante na nagdadala ng panganib sa aming kaharian. Kami po'y nangangailangan ng inyong tulong. Sumulyap ang mangkukulam sa amin at naramdaman ko ang kanyang pagsusuri sa aming mga puso. Ang labanang inyong hinaharap ay hindi basta-basta, sabi niya. Ngunit mayroong isang paraan. Kailangan ninyong magtungo sa kuweba ng mga anino kung saan matatagpuan ang sibat ng liwanag, ang tanging sandata na makakapagpabagsak sa higante. Nang marinig namin ito, nagningning ang aming pag-asa. Ngunit nagpatuloy ang mangkukulam, ngunit mag-ingat kayo sapagkat ang kuweba ay pinapangalagaan ng mga nilalang na puno ng kasamaan. Maraming naunang nagpunta doon at hindi na nakabalik. Ang babalang iyon ay nagbigay sa amin ng pag-aalala, ngunit alam kong hindi kami maaaring umatras. Sa tulong ng mga tagubilin ng mangkukulam, kami naglakbay patungo sa kuweba. Ang hangin ay nagsimulang maging malamig at ang paligid ay tila nagiging mas madilim habang kami papalapit. Ang kuweba ay nakatago sa likod ng isang malaking talon na nagbigay sa amin ng karagdagang hamon. Pumasok kami sa loob at ang init ng aming mga sulo ay nagbigay liwanag sa madilim na pasilyo. Naririnig namin ang mga kakaibang tunog, mga bulong
na tila nagmumula sa mga anino sa paligid. Ramdam ko ang kaba, ngunit palaging nariyan si Elara na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Sa gitna ng aming paglalakbay sa kuweba, biglang lumitaw ang mga nilalang na binanggit ng mangkukulam, mga anino na nagsisimulang bumalot sa aming paligid. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit ang kanilang presensya ay nagbigay sa amin ng matinding takot. Napansin ko na ang mga anino'y tila nagsusumikap na alisin ang aming liwanag, at sa bawat pag-atake nila, kami ay nagiging mas mahina. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kami sumuko. Gamit ang aming natutunang kapangyarihan at pagkakaibigan, kami nagtagumpay sa pag-aalis ng mga anino. Hanggang sa wakas ay narating namin ang puso ng kuweba kung saan nakita namin ang sibat ng liwanag. Isang sandatang kumikinang na parang bituin. Habang inaabot ko ang sibat, naramdaman ko ang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Alam kong ito ang magiging susi sa aming tagumpay. Ngunit bigla akong nakaramdam ng kakaibang presensya sa likod ko. Isang anino ang nagsimulang mag-anyong tao, isang nilalang na may anyo ng isang matandang mandirigma. Nagtagumpay kayo sa pagpunta rito, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng paghahanga. Ngunit may isa pang pagsubok na kailangan ninyong harapin bago ninyo magamit ang sibat. Tumingin ako kay Elara at sa kanyang mga matay nakita ko ang parehong tanong na nasa isip ko. Ano ang susunod na pagsubok? At paano namin ito malalampasan? Ang anino sa aming harapan ay ngumiti at doon ko napagtanto na ang aming laban ay hindi pa tapos. Sa likod ng kanyang mga matay may lihim na nagtatago. Isang lihim na maaaring magbago sa takbo ng aming laban sa higante. Sa puntong iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. At ito'y maghahatid sa amin sa isang bagong yugto ng pakikipagsapalaran. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na aming dinaanan, narito ako, nakatayo sa harapan ng pintuan ng kaharian ng mga higante. Ang hangin ay tila punong-puno ng tensyon na para bang alam ng kalikasan ang nalalapit na labanan. Sa tabi ko ay si Prinsesa Elara, matapang na nakatingin sa napakalaking pintuan na para bang may sariling buhay ang kaharian at nagmamasid sa aming bawat galaw. Nagsimula ang aming pakikipagsapalaran sa pagkakaibigan. Ngunit sa bawat hakbang na aming ginawa, naramdaman ko ang pag-usbong ng mas malalim na damdamin para sa kanya. Ngunit ang mga damdaming iyon ay itinabi ko muna sapagkat mas mahalaga ang aming misyon. Ang aming layunin ay talunin ang higanteng Sigorat na patuloy na nagdadala ng takot at pagkawasak sa aming mga kaharian. Sa aming paglalakbay, natuklasan namin ang lihim na kasangkapan na makakatulong sa amin sa laban. Isang mahiwagang espada na may kakayahang magpatumba ng kahit na anong nilalang. Ngunit may kondisyon ito, kailangang magkaisa ang dalawang puso para ito'y gumana. Alam kong ang aming pagkakaibigan ni Elara ay matibay, ngunit hindi ko rin maiwasang mag-isip kung sapat na ba ito para sa hinihinging sakripisyo ng espada. Sa bawat hakbang papasok sa kaharian ng mga higante, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking puso. Ang mga anino ng higante ay nagsimulang lumitaw sa paligid, mga halimaw na handang pigilan kami. Elara, handa ka na ba? Tanong ko sa kanya habang hinahawakan ko ang espada. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon para sa ating mga kaharian, para sa ating mga tao. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang na para bang walang anumang makakapigil sa kanya. Nagsimula ang laban. Ang mga higante ay nagumapaw sa paligid. Ang kanilang mga yabag ay lumilikha ng lindol sa lupa. Ngunit sa bawat hampas ng espada, nararamdaman ko ang kakaibang lakas. Ang samahan namin ni Elara ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Sa bawat pag-atake, ang mga higante ay bumabagsak, isa-isa, na para bang ang espada ay nagiging mas makapangyarihan sa bawat pagkilos namin. Ngunit hindi kami basta-basta pwedeng magpakakampante.
Alam namin na ang huling pagsubok ay si Gorat mismo, ang pinakamalakas at pinakamalupit sa lahat. Sa wakas, narating namin ang kanyang kalalagyan, isang napakalaking bulwagan na tila isang palasyo sa loob ng kaharian ng mga higante. Ang kanyang presensya ay tila bumabalot sa lugar. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa amin, puno ng galit at pangungutya. Malalakas ang loob niyo para harapin ako, sabi ni Gorat. Ang kanyang tinig ay umukit sa hangin tulad ng bagyo. Ngunit wala kayong laban sa akin. Nagtagis ang aming mga mata, puno ng determinasyon. Hinawakan namin ni Elara ang espada, nararamdaman ko ang init ng kanyang kamay sa aking palad. Hindi ka namin uurungan, Gorat. Para sa aming mga kaharian, para sa aming mga tao, kailangan kang matalo. Ang laban ay nag-umapaw sa tensyon at takot. Bawat galaw ni Gorat ay puno ng lakas, ngunit bawat galaw namin ay puno ng pag-asa. Sa bawat hampas ng espada, nararamdaman ko ang koneksyon namin ni Elara. Ang aming mga puso ay tumitibok sa iisang ritmo. Alam ko na sa gitna ng labanan, may mas malalim pang dahilan kung bakit kami narito. Hindi lamang para sa aming mga kaharian, kundi para sa isa't isa. Sa wakas, isang matinding hampas ang tumama kay Gorat. Ang espada ay nagliwanag, puno ng kapangyarihan. Bumagsak si Gorat sa lupa. Ang kanyang huling sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang pakiramdam ng tagumpay ay bumalot sa amin. Ang aming mga kaharian ay maliligtas. Ngunit sa gitna ng kagalakan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang espada ay biglang nagliwanag ng husto at isang mahiwagang puwersa ang bumalot sa paligid. Nararamdaman ko ang pag-angat ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang paligid ay tila nagbago. Anong nangyayari? Tanong ni Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, naramdaman ko ang puwersang bumalot sa akin. Ang espada ay tila nagkaroon ng sariling buhay at isang mahiwagang portal ang nagbukas. Elara, hindi ko alam, ngunit kailangan nating manatiling magkasama, sabi ko, hinahawakan ng kanyang kamay ng mahigpit. Ang portal ay tila may sariling isip, hinigop kami ng walang abiso. Ang huling tanawin na nakita ko ay ang mukha ni Elara. Puno ng takot, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng portal na ito. Ngunit alam kong anumang mangyari, kami ay magkasama at iyon ang pinakamahalaga. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas namin, narating din namin ni Prinsesa Elara ang hangganan ng kagubatan kung saan nagkukuta ang matandang higante. Ang bawat hakbang ay tila may bigat, puno ng pagdududa at pangamba. Subalit, sa kabila ng aking takot, ang matinding determinasyon ni Elara ay nagsilbing gabay sa akin. Ang kanyang matatag na paninindigan na tila nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inaasahan. Prinsipe Arbandor, bulong niya sa akin habang nakatingin sa malayo. Alam kong hindi madali ang ating haharapin, pero hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ang buong kaharian ay umaasa sa ating tagumpay. Tumango ako bilang sagot, ramdam ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Oo, hindi natin sila bibiguin, sagot ko. Pilit nang ngumingiti bagamat alam kong ang bawat sandali ay puno ng panganib. Sa harap namin, ang madilim at makapal na kagubatan ay tila isang balakid na may sariling buhay. Ang mga puno ay humahapdi sa mga mata at ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi namin maipaliwanag. Subalit sa diwa ng pagtutulungan, nagpatuloy kami sa paglakad. Sa gitna ng aming paglalakbay, bigla naming narinig ang isang malalim na ugong, isang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ito na ang simula, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng sigla, kahit pa ang paligid ay puno ng panganib. Lumabas kami sa isang maliit na clearing at doon namin nakita ang higante. Ang kanyang malalaking mata ay nagningning sa dilim, puno ng puot at galit.
Sino ang nangangahas na pumunta sa aking teritoryo? Sigaw ng higante, ang kanyang boses ay umaling-awngaw, umaabot sa bawat sulok ng kagubatan. Hindi ko alam kung saan namin hinugot ni Elara ang lakas ng loob, pero lumapit kami sa higante. Kami ay sina Prinsipe Arvandor at Prinsesa Elara, sagot ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Nandito kami upang wakasan ang iyong mapanirang pamumuno. Hindi namin hahayaan na magpatuloy ka sa iyong mga kasamaan. Ang higante ay tumawa ng malakas, isang tunog na tila yumanig sa buong kalikasan. Kayong mga hamak na nilalang, walang sino man ang makakatalo sa akin. Sigaw niya, sabay hampas ng kanyang kamay sa lupa. Nagkatinginan kami ni Elara. Alam naming ang labanang ito ay hindi magiging madali. Subalit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang sigla. Ang aking puso ay nagising sa diwa ng pakikipaglaban. Ang aking dugo ay tila nag-aalab sa bawat segundo. Sa gitna ng laban, habang ang higante ay patuloy na sumusugod, natuklasan namin ang isang kahinaan. Sa bawat hampas niya sa lupa, may bahagi ng kanyang katawan na nawawala sa kanyang kontrol. Elara, nakita mo ba yon? Tanong ko, sabay turo sa kanyang binti na tila nawawala ang balanse. Oo, Arvandor, sagot niya, nagislap ang kanyang mga mata. Iyon ang pagkakataon natin para talunin siya. Napagpasiyahan naming gamitin ang natutunan namin sa aming mga nakaraang pakikibaka. Gamit ang kanyang kapangyarihang magmanipula ng hangin, nagawa ni Elara na bumuo ng isang malakas na agos ng hangin na pumigil sa higante. Samantalang ako, gamit ang aking espada, ay sumugod sa kanyang binti, umaasang mailugmok siya ng tuluyan. Sa isang iglap, bumagsak ang higante sa lupa. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng pagkagulat. Subalit, bago namin siya tuluyang natalo, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na bumalot sa akin. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago, at kami ni Elara ay napunta sa isang kakaibang lugar. Arvandor, anong nangyayari? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot, pero alam kong hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Sa aming harapan, isang lumang pintuan ang unti-unting bumukas at mula sa likod nito, lumitaw ang isang figura na hindi namin inaasahan. Isang figura na tila may sagot sa aming mga tanong. Isang matandang mangkukulam na may mga mata na puno ng hiwaga at misteryo ang nagpakita sa amin. Magandang araw sa inyo, Prinsipe Arvandor at Prinsesa Elara. Bati niya, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Ang laban na inyong sinimulan ay hindi pa tapos. May mas malalim na hiwaga kayong dapat tuklasin. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng tanong sa aming mga isipan. Ano ang susunod na hakbang? Ano ang ibig sabihin ng kanyang babala? Sa gitna ng aming tagumpay, isang mas malaking laban ang tila nagbabadya sa aming harapan. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula pa lamang ang tunay na pakikipagsapalaran. Sa gitna ng kagubatan, habang ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Kasama ko si Prinsesa Elara, ang aking matalik na kaibigan at katuwang sa aming misyon. Si Elara ay may hawak na mahiwagang espada na nagliliwanag kapag nasa panganib. Samantalang ako naman ay may hawak na kalasag na may kakayahang magbigay proteksyon sa sinumang nasa likuran nito. Nakatakda kaming harapin ang higante, isang nilalang na matagal nang nagbibigay takot sa kaharian. Ang higante ay hindi karaniwang halimaw. Sinasabing siya ay may kakayahang magpalit ng anyo at gamitin ang kadiliman bilang kanyang kalasag. Ngunit hindi kami nagpatinag. Sa aming paglalakbay, natutunan namin ang halaga ng pagtutulungan at pagtitiwala sa isa't isa. Habang patuloy kaming naglalakad, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Elara, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko habang pinagmamasdan ng paligid. Tumango siya. Oh,
parang may kung anong nakatingin sa atin. Alam naming hindi kami nag-iisa. Ang kagubatan ay tila buhay, nagmamasid, nag-aabang sa aming bawat galaw. Sa kabila ng takot, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Hanggang sa marating namin ang isang lumang templo na tila inabandona na sa paglipas ng panahon. Ang mga dingding nito ay puno ng mga ukit na kwento ng mga naunang mandirigma na lumaban sa higante. Sa gitna ng templo, isang altar ang nagliliwanag. Lumapit kami rito at natuklasan ang isang matandang libro na puno ng mga lihim. Habang binubuklat ko ang mga pahina, natuklasan ko ang isang mahalagang impormasyon. Ang higante ay may kahinaan, isang mahiwagang bato na kayang pigilan ang kanyang kapangyarihan. Elara, tingnan mo ito, mukhang ito ang susi para talunin ng higante. Sabi ko habang ipinapakita sa kanya ang pahina. Agad naming naisip ang plano. Kailangan naming hanapin ang bato bago pa man kami harapin ng higante. Ngunit sa aming paglabas ng templo, isang malakas na tunog ang gumulantang sa amin. Narito siya, bulalas ni Elara. Ang lupa ay nayanig at ang mga puno ay tila nagbigay daan sa higante. Ang kanyang malalaking hakbang ay nagbigay ng takot sa aming puso. Ngunit kailangang maging matatag kami. Sa aming pagtakbo, dumating kami sa isang bangin. Walang ibang daan kundi tumalon. Kaya natin to, Elara, sabi ko sabay hawak sa kanyang kamay. Nagdesisyon kaming tumalon at sa aming paglaglag, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila yumakap sa aming katawan. Sa pag-apak namin sa lupa, naroon kami sa isang kakaibang lugar, isang kuweba na puno ng mga kumikinang na bato. Sa gitna ng kuweba, naroon ang mahiwagang bato. Nagliliwanag ito ng kakaibang liwanag na tila nagbibigay ng pag-asa sa aming puso. Ito ang kailangan natin, sabi ni Elara habang inaabot ang bato. Ngunit sa paghawak niya rito, naramdaman namin ang kakaibang puwersa na tila humihigop sa amin papunta sa ibang dimensyon. Bigla kaming napalibutan ng kadiliman at sa aming harapan naroon ang higante. Ngunit may kakaiba sa kanyang anyo, hindi siya ang nilalang na inaasahan namin. Sa halip, siya ay may anyo ng isang nilalang na tila puno ng kalungkutan. Hindi ko nais na maging ganito, sabi ng higante sa isang tinig na puno ng pighati. Sa huli, natuklasan namin ang lihim ng higante. Siya ay isang prinsipe na isinumpa ng isang masamang mangkukulam. Ang kanyang kaluluwa ay binihag at ginawang halimaw, ngunit ang bato ang susi para palayain siya. Kailangan mong tulungan ako, pagmamakaawa niya. Kami ni Elara ay nagkatinginan at sa aming mga mata naroon ang desisyon. Alam namin na ang aming misyon ay hindi lamang para talunin ng higante, kundi para magligtas din. Ngunit sa paghawak namin sa bato, naramdaman ko ang puwersa na tila bumabalot sa aming dalawa. At doon nagkaroon ng twist sa aming kwento. Ang bato ay may kapangyarihang magbigay ng kalayaan, ngunit may kapalit. Kailangan naming magdesisyon kung sino sa amin ni Elara ang mag-aalay ng sarili para palayain ang prinsipe sa sumpa. Sa sandaling iyon, alam kong ang aming pagkakaibigan ang magdadala sa amin sa tamang desisyon. Ngunit, sino sa amin ang magsasakripisyo para sa prinsipe? Ang sagot ay tila nasa hangin, nakabitin, isang cliffhanger na hindi pa namin kayang harapin. Ngunit alam ko, sa puso ko, ang pag-ibig at pagkakaibigan ang magdadala sa amin sa tamang landas. Sa gitna ng mapanlinlang na katahimikan ng kagubatan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagbabadya ng paparating na panganib. Nasa tabi ko si Prinsesa Amara, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tapang, bagaman alam kong sa ilalim nito ay may halong kaba. Matagalin na naming inihanda ang aming mga sarili para sa labanang ito, ngunit ang kamangha-manghang laki ng higante ay palaging nagdudulot ng pag-aalinlangan sa aming mga puso. Prinsipe Alaric, wika ni Amara sa akin, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating maging matalino sa ating plano. Hindi lang lakas ang susi sa tagumpay.
Tumango ako, alam kong siya ay tama. Sa aming mga kamay ay ang mahiwagang mga sandata na nakuha namin mula sa isang sinaunang templo. Isang espada na kumikislap sa liwanag ng araw at isang busog na may mga palasong tila gawa sa purong apoy. Ang mga ito ang aming pag-asa upang talunin ang higante na naging banta sa aming mga kaharian. Habang kami ay naglalakad, narinig namin ang mga kaluskos ng mga dahon sa aming paligid. Ang mga ibon ay tahimik, tila alam nilang ang kagubatan ay hindi naligtas. Nang bigla, ang lupa ay nagsimulang umuga. Narito na siya, ang higante. Ang kanyang mga hakbang ay parang dagundong ng kulog at sa bawat galaw niya ay tila nagiging mas mabigat ang hangin. Ano ang plano, Alarik? Tanong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa halimaw na papalapit. Ang espada ay para sa malapitan at ang busog ay para sa distansya. Kailangan nating paghaluin ang ating atake. Sagot ko, sinusubukang itago ang aking takot. Alam natin ang kahinaan niya, ang kanyang puso, na tila nagliliwanag mula sa kanyang dibdib. Nagsimula ang aming laban. Nagpaikot-ikot kami, iniiwasan ang malalakas na hampas ng higante. Si Amara ay mabilis at maliksi, ang kanyang mga palaso ay tumatama sa mga mahahalagang bahagi ng katawan ng halimaw. Ako naman ay nakikipaglaban ng buong tapang. Ang aking espada ay bumabaon sa makapal na balat ng higante. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, tila hindi ito sapat. Ang higante ay nagngingit-ngit at sa isang iglap, nagawa niyang makalapit sa akin. Ang kanyang kamay ay abot na ang aking leeg. Alarik, sigaw ni Amara, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man ako makagalaw, naramdaman ko ang malamig na bakal ng kanyang mga daliri. Sa pagkakataong iyon, nakita ko ang kanyang mata. Isang mata na puno ng galit at sakit. Alam kong hindi ako maaaring sumuko. Sa desperasyon, ginamit ko ang natitirang lakas ko upang itarak ang espada sa kanyang braso. Nabitawan niya ako at agad kong naramdaman ang paghinga muli ng hangin sa aking baga. Si Amara, sa kanyang pagkamangha, ay nagpatuloy sa kanyang pag-atake. Bawat palaso ay tumatama sa tamang lugar. Ngunit sa kabila ng aming tapang, tila walang katapusan ng laban. Ang higante ay tila hindi nauubusan ng lakas. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagod na bumabalot sa akin, ang aking mga galaw ay bumabagal. Ganito rin si Amara. Alam namin na kailangan ng isang himala upang ito ay magwagi. Amara, sabi ko, kailangan nating gumamit ng mas matinding kapangyarihan. Ang mga sandata, gamitin natin sa pinakamakapangyarihang paraan. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay may pag-unawa. Alam namin na ang mga sandata ay hindi lamang para sa pisikal na laban. May kapangyarihan ito na lumalampas sa karaniwang pag-iisip. Sa isang sabay na kilos, itinaas namin ang aming mga sandata sa langit, umaasa sa kanilang mahiwagang kakayahan. Ang espada ay kumislap ng mas maliwanag, at ang mga palaso ni Amara ay tila nagiging mga bituin. Sa isang iglap, bumalot sa amin ang liwanag na mistulang nagmula sa langit, at sa isang iglap, naramdaman namin ang lakas na hindi pa namin nararanasan. Nagsimula kaming umatake muli, ang mga sandata ay walang kapantay na kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang higante ay ngumiti, isang ngiti na puno ng misteryo. At sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang imahe ng aming mga kaharian na nagliliyab sa apoy. Hindi pa ito tapos, Prinsipe Alaric, bulong ng higante, bago siya tuluyang bumagsak. Sa pagkatalo ng higante, alam namin na may mas malalim na banta. Ang aming mga kaharian ay maaaring nasa panganib, at ang higante ay hindi ang tunay na kaaway. Kami ni Amara ay nagkatinginan, alam naming ang laban ay hindi pa tapos. Sa kabila ng tagumpay, nararamdaman namin ang simula ng mas malaking hamon, at doon nagsimula ang tunay na paglalakbay.
ang paglalakbay upang hanapin ang pinagmulan ng panganib na ito. Sa kadilimang bumabalot sa kalaliman ng kagubatan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dala ng mga lihim na hindi pa namin natutuklasan. Kasama ko si Prinsesa Amara, ang kanyang tapang at kagandahan ay nagsisilbing liwanag sa aming mahaba at walang katiyakang paglalakbay. Ang aming misyon, talunin ang higanteng si Gorgat na patuloy na nagdadala ng lagim sa aming kaharian. Prinsipe Elyon, tawag ni Amara habang kami naglalakad sa makitid na daan. Nararamdaman mo rin ba ang kakaibang enerhiya sa paligid? Tumango ako, alam kong hindi lamang kami ang nasa kagubatang ito. Oo, Amara, parang may mata na nagmamasid sa atin mula sa dilim. Habang patuloy kaming naglalakbay, naisip ko ang lahat ng nangyari mula nang magsimula ang aming pakikipagsapalaran. Ang aming pagkakaibigan ay nahubog sa mga pagsubok at panganib. Sa bawat hakbang, ang tiwala at pag-unawa sa isa't isa ay lalong tumitibay. Sa bawat pag-atake ng higante, kami nagtulungan at natutong magtiwala sa aming kakayahan. Napansin kong nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga puno ay tila nag-ugong at ang lupa ay bahagyang umalog. Nakaramdam ako ng kaba. Gorgat, bulong ko, malapit na tayo sa kanyang kuta. Si Amara ay nagkumpas ng kanyang kamay at isang liwanag ang sumilay mula sa kanyang palad. Narito ang daan patungo sa kanyang kuta, Elyon. Kailangan nating mag-ingat. Dumating kami sa isang malawak na clearing at sa gitna nito ay nakatayo ang isang hindi pangkaraniwang tore. Ang tore ay gawa sa itim na bato. Nagtataglay ng kakaibang enerhiya na tila nag-aanyaya, ngunit sabay ding nagbabantang lumamon sa amin. Amara, ito na nga, sabi ko habang hinahangaan ang estruktura. Ito ang tore ni Gorgat. Ngunit bago pa kami makapasok, isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw. Ang lupa ay muling umalog at mula sa likuran ng mga puno ay lumitaw ang isang nilalang na hindi namin inaasahan. Isang dragon na may mga mata na nagliliyab sa galit ang humarang sa aming daan. Nanlaki ang aking mga mata. Ito ba ang bantay ni Gorgat? Si Amara ay agad na humanda sa pag-atake. Walang ibang paraan kundi harapin ito, Elyon. Kailangan nating talunin ang dragon upang makapasok sa tore. Sa isang iglap, ang dragon ay sumugod, bumuga ng apoy. Agad kaming naghiwalay ng landas, sinisikap na iligaw ang kanyang atensyon. Sa bawat galaw ng dragon, nararamdaman ko ang init na dala ng kanyang hininga, ang kanyang lakas na tila walang hanggan. Amara, kailangan nating magtulungan, sigaw ko habang pilit na iniiwasan ang kanyang mga matatalim na kuko. Tumango si Amara at sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang mahiwagang espada. Sabay tayo, Elyon. Kinuha ko ang aking espada at sabay kaming sumugod. Sa bawat hampas, ang dragon ay tila nang hihina, ngunit hindi pa rin ito sumusuko. Ang kanyang mga sugat ay tila nag-iisa, mabilis itong bumangon at muling sumugod. Habang patuloy kami sa pakikipaglaban, naramdaman ko ang pagod. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Nakita ko si Amara. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Alam ko na sa kanyang tapang ay may pag-asa. Sa wakas, sa isang malakas na pagsugod, naibagsak namin ang dragon. Ito'y bumagsak sa lupa, sugatan at tuluyang natalo. Ngunit bago pa kami makapagdiwang, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid. Amara, may kakaibang nangyayari, sabi ko habang lumilinga sa paligid. Bigla, mula sa tore ay lumitaw si Gorgat, mas malaki at mas malupit kaysa sa aming inaasahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nagtagumpay kayo sa aking bantay, ngunit hindi kayo makakaligtas sa akin. Sigaw ni Gorgat habang lumalakad papalapit sa amin. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang takot, ngunit sa kabila ng aming takot, naramdaman ko ang kakaibang tapang na nagmumula kay Amara.
Leon, hindi tayo dapat sumuko. Kayang-kaya natin ito. Hinanda ko ang aking sarili, ang aking espada ay muling kumislap sa liwanag. Ngunit bago kami makapagsimula sa laban, naramdaman namin ang paggalaw ng lupa. Ang mga puno ay tila nag-uugong at mula sa kadiliman ay lumitaw ang isang nilalang na hindi ko inaasahan. Isang figura na pamilyar, ngunit hindi ko akalaing aabot sa aming kinaroroonan. Si Haring Arion, ang ama ni Amara, ay lumitaw mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-unawa, ngunit may dala ring kakaibang lihim. Elyon, Amara, sabi ng hari, may bagay kayong hindi pa nalalaman tungkol sa ating kaharian. Isang lihim na matagal ko nang itinatago. Bago namin siya matanong, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang kapaligiran ay tila nag-iba at ang mga mata ni Gorgat ay naglaho sa isang iglap. Sa likod ng hari, isang pinto ang bumukas, naglalaman ng liwanag na hindi namin inaasahan. Ang aming misyon ay hindi pa tapos. At ang aming kwento ay tila nagsisimula pa lamang sa isang bagong kabanata. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas namin ni Prinsipe Alaric, nakarating kami sa paanan ng kabundukan ng Drakkar. Ang hangin ay malamig at tila baga may buhay na humihinga sa bawat pag-ihip. Ang paligid ay tahimik, maliban sa paminsang pagkaluskos ng mga dahon sa ilalim ng aming mga paa. Alam namin na sa likod ng katahimikan na ito ay ang higanteng si Gorgot, ang nilalang na matagal nang nagdudulot ng takot sa aming kaharian. Huwag kang mag-alala, Prinsesa Elara, sabi ni Alaric habang iniabot ang kanyang kamay upang tulungan akong makatawid sa isang makitid na sapa. Kaya natin ito. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang magtagumpay. Ngumiti ako sa kanya, bagamat may kaba sa aking dibdib. Oo, alam ko. Kailangan nating talunin si Gorgot para sa kaligtasan ng lahat. Sa paglalakbay namin ay hindi maalis sa aking isipan ang mga kwento hinggil sa kabundukan na ito. May mga alamat na nagsasabing nagtataglay ito ng mga lihim na kapangyarihan, mga puwersang maaaring magbigay sa amin ng kakayahang talunin ng higante. Subalit, wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung paano makukuha ang mga ito. Habang patuloy kami sa pag-akyat, napansin namin ang kakaibang anyo ng mga puno sa paligid. Parang may mga mata ang kanilang mga sanga nakatingin sa amin, nagmamasid sa bawat galaw. Bigla kong naalala ang isang luma at halos nakalimutang kwento ng aming kaharian. Sinasabi nito na ang kabundukan ay may tagapag-ingat, isang nilalang na may anyo ng isang matandang puno na nagbibigay ng mga pagsubok sa sino mang nagtatangkang umakyat. Kung sino man ang makapasa sa mga pagsubok ay pagkakalooban ng kapangyarihang kayang talunin ang kahit anong nilalang. Alaric, alam mo ba ang kwento tungkol sa tagapag-ingat ng kabundukan? Tanong ko, umaasa na kahit papaano ay meron siyang ideya. Kaunti lang, pero ang sabi nila ay isa itong matandang puno na nagbibigay ng mga pagsubok. Bakit mo na itanong? Sagot niya, tila interesado sa aking sinasabi. I think it's real, sagot ko, puno ng determinasyon. Kailangan nating hanapin ang tagapag-ingat na iyon. Baka siya ang sagot sa ating problema. Nagpatuloy kami sa paglalakbay, mas nag-iingat sa aming mga hakbang, alam na anumang oras ay maaaring magsimula ang mga pagsubok. Hindi nagtagal, narating namin ang isang maliit na parang sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking puno. Ang mga ugat nito ay tila bumabalot sa buong paligid. Sa unang tingin pa lang ay alam ko na ito ang tagapag-ingat. Biglang nagliwanag ang paligid at mula sa puno ay lumitaw ang isang anyo ng matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay halos natatakpan ng mga dahon at sanga. Sino kayo, mga batang makatawid? Tanong nito. Ang boses ay parang hangin na bumubulong sa aming mga tainga. Prinsipe Alaric at Prinsesa Elara mula sa kaharian ng Eldoria.
Sagot ni Alaric, puno ng paggalang. Nais naming humingi ng tulong upang talunin si Gorgot. Ang tagapag-ingat ay tumingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila bumabaon sa aming mga kaluluwa. Maraming humiling ng tulong, ngunit iilan lang ang nagtagumpay. Subukin ninyo ang inyong lakas, talino, at katapatan sa tatlong pagsubok. Kung kayo'y magtagumpay, pagkakalooban kayo ng kapangyarihan na kayang talunin ang higante. Sa unang pagsubok, kami ay dinala sa isang ilusyon ng aming kaharian na susunog at parang wala kaming magawa kundi ang panoorin ito. Subalit, sa kabila ng takot, natuklasan namin na ang apoy ay hindi totoo. Sa pamamagitan ng aming tapang at pagtitiwala sa isa't isa, napagtagumpayan namin ito. Ang pangalawa ay isang pagsubok ng talino. Pinakita sa amin ang isang daan na puno ng mga puzzle at misteryo. Nagtrabaho kami ni Alaric ng magkasama, sinuri ang bawat detalye at sa wakas ay nahanap ang tamang landas. Sa huli, ang pagsubok ng katapatan. Kami ay inilagay sa isang sitwasyon kung saan kailangan naming piliin kung sino ang ililigtas sa pagitan ng aming mga mahal sa buhay. Walang pag-aalinlangan, pinili namin ang isa't isa at sa gawaing iyon ay napatunayan ang aming walang kapantay na tiwala. Magaling, sabi ng tagapag-ingat, ang boses nito ay puno ng kasiyahan. Sa inyong katapangan at katapatan, nararapat lamang na kayo'y pagkalooban ng kapangyarihan. Ngunit bago pa man kami makapagsaya, ang paligid ay biglang nagdilim. Ang tagapag-ingat ay naglaho at sa kanyang lugar ay lumitaw si Gorgot, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa aming inaasahan. Akala niyo ba'y makakawala kayo? Sabi niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa kabundukan. Sa sandaling iyon, naisip namin na ang tagapag-ingat ay si Gorgot pala at ang mga pagsubok ay isang paraan lamang upang malaman niya ang aming mga kahinaan. Sa kabila ng aming tagumpay, kami ay nasa bingit ng panganib. Ngunit sa kabila ng takot, nararamdaman ko ang kapangyarihang dumadaloy sa aming mga ugat, handang harapin ang higante sa isang laban na hindi namin inaasahan. Sa paglalakbay namin ni Prinsesa Amara, hindi ko maiwasang mapansin ang hindi pangkaraniwang katahimikan ng kagubatan. Ang mga dahon ay tila nagbabadya ng isang lihim na hindi namin pa nalalaman. Matapos ang aming sagupaan sa mga mandirigma ng kadiliman, naging mas malapit kami sa isa't isa, parang matagal na kaming magkaibigan. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagpatibay ng aming tiwala sa isa't isa at ngayon, higit kailanman, alam kong hindi ko kayang makipaglaban sa higante nang hindi siya sa aking tabi. Prinsipe Arion, tawag ni Amara. Binasag ang katahimikan habang kami ay naglalakad sa makitid na daan. Nararamdaman mo ba ang kakaibang presensya sa kagubatan na ito? Tumango ako, tumingin sa paligid habang ang mga puno ay tila yumuyuko sa hangin na puno ng misteryo. Oo, parang may nagmamasid sa atin. Nagpatuloy kami hanggang sa makita namin ang isang lumang tore sa gitna ng kakahuyan. Ang tore ay nababalot ng mga baging at lumang mga simbolo na hindi namin maipaliwanag. Nararamdaman kong parang tinatawag kami ng tore, isang tawag na hindi namin kayang baliwalain. Hindi kaya ito ang tore na sinasabi sa mga alamat? Tanong ni Amara. Ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad. Ang tore ng karunungan? Posible, sagot ko. Ang puso ko'y tumitibok sa excitement at kaba. Kung ito nga ang tore ng karunungan, baka dito namin matutunan ang lihim na makakatulong sa amin para talunin ang higante. Lumapit kami sa tore at sa bawat hakbang, nararamdaman kong parang may puwersang nagtutulak sa amin. Sa labas ng tore, may isang matandang lalaki na nakasuot ng balabal na tila nag-aabang. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa karunungan, puno ng mga karanasan at sikreto ng mundo. Maligayang pagdating, Prinsipe Arion at Prinsesa Amara, bati ng matanda. Ako si Eldrin, ang tagapangalaga ng tore ng karunungan. Paano niya kami nakilala?
Hindi ko maipaliwanag ang kanyang presensya, ngunit alam kong hindi siya isang kaaway. Narito kami para hanapin ang paraan upang talunin ang higante, sabi ko. Ngumiti si Eldrin, isang ngiti na puno ng misteryo at pag-asa. Ang tore ay puno ng mga lihim, ngunit hindi lahat ay handang malaman ito. Hapitin ninyo ang inyong mga puso at buksan ang inyong mga isipan. Sumunod kami sa kanya papasok sa tore. Sa loob, ang mga dingding ay punong-puno ng mga lumang aklat at mga scroll na tila luma na ngunit puno ng karunungan. Ang hangin ay puno ng mga pagbulong ng kasaysayan, mga kwentong nag-aantay na muling mabuhay. Ang paraan upang talunin ang higante ay nakatago sa isa sa mga aklat na ito, sabi ni Eldrin. Tulad ng isang maestro, itinuro niya sa amin ang isang lumang aklat na nakalapag sa isang mesa. Ngunit tandaan, ang kaalaman ay may kapangyarihang hindi matatawaran. Huwag ninyong hayaang lamunin kayo nito. Binuksan namin ang aklat at sa bawat pahina ay tila nabubuhay ang mga salita. Nakita namin ang mga kwento ng mga nakaraang bayani na humarap sa higante. Bawat isa ay may kanya-kanyang diskarte. Ang huling pahina ay naglalaman ng isang lihim, isang kapangyarihan na makakatalo sa higante. Ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Ang higante ay hindi matatalo ng lakas o karunungan lamang. Sabi ni Amara, nakatingin sa akin. Kailangan natin ang pagkakaisa ng mga tao, ng bawat nilalang sa kaharian. Tumango ako, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aming mga balikat. Alam ko ang ibig sabihin ni Amara. Hindi namin ito magagawa ng kami lang. Kailangan naming magtulungan, hindi lamang kaming dalawa, kundi ang buong kaharian. Ngunit bago pa kami makapagplano, narinig namin ang isang malakas na ugong mula sa labas ng tore. Tumakbo kami palabas at nakita namin ang higante. Mas malaki at mas mabangis kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at alam kong dumating na ang oras ng aming pagsubok. Wala na tayong oras, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan na nating kumilos. Ang higante ay papalapit na at nararamdaman ko ang panginginig ng lupa sa bawat hakbang nito. Ngunit sa likod ng higante, may isang anino na mas nakakatakot. Isang anino na hindi namin inaasahan. Ang higante ay hindi nag-iisa. Mayroon itong kasamang nilalang na mas madilim at mas misteryoso. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang dalawang kalaban. Ngunit alam ko na hindi namin ito magagawa ng kami lang. Sa oras na iyon, narinig ko ang pagdating ng mga mandirigma mula sa kaharian. Ang kanilang mga armas ay kumikislap sa liwanag ng araw. Sa huli, ang aming pagkakaisa ang magiging sandata laban sa kadiliman. Ngunit sino ang nilalang na kasama ng higante? Ito ang tanong na bumabalot sa aking isipan habang kami ay naghahanda para sa laban na hindi pa namin nakaharap. Nararamdaman ko ang takot at pag-asa at alam ko na ang susunod na kabanata ay magdadala ng hindi inaasahang mga pagkabigo at tagumpay. Sa paglalakbay namin ni Prinsesa Lyra upang talunin ang higanteng si Gargantor, hindi ko maiwasang pag-isipan ang mga nagdaang araw na puno ng pakikipagsapalaran at panganib. Ang bawat hakbang na ginawa namin ay parang isang hakbang papalapit sa hindi maiiwasang labanan na magtatakda sa kapalaran ng aming mga kaharian. Ako si Prinsipe Alric at sa aming paglalakbay, natutunan kong ang tapang at tiwala sa isa't isa ay ang tunay na sandata laban sa anumang panganib. Nang dumating kami sa isang mistikal na kagubatan na sinasabing tahanan ng mga sinaunang mahika, ang paligid ay puno ng kakaibang liwanag at ang hangin ay tila naglalaman ng bulong ng mga diwata. Ang kagubatan ay punong-puno ng mga lumang puno na may mga ugat na tila umaabot sa kalangitan. Lahat ng ito ay tila may sariling buhay, umiindayog sa ihip ng hangin. Alric, nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiya? Tanong ni Lyra habang inaabot ang isang puno.
Ang kanyang kamay ay tila kumikinang, habang nakikipag-ugnayan sa kakahuyan. Oo, Lyra, parang may mga mata na nakamasid sa atin, mga mata na hindi natin nakikita. Sagot ko habang pinagmamasdan ng paligid. Ang aking kamay ay nakahawak sa aking espada. Patuloy kaming naglakad at bawat hakbang ay nagdadala sa amin sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ang mga awit ng mga ibon ay tila mga sinaunang awit ng papuri at ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi maipaliwanag. Alam naming malapit na kami sa kinaroroonan ni Gargantor, ang higanting nagdulot ng takot sa aming mga kaharian. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan namin ang isang sagradong lugar na may nakaukit na mga simbolo sa lupa. Ang lugar na ito ay tila sentro ng mahika, isang lugar kung saan ang oras ay tila tumitigil. Alam namin na ito ang magiging huling pagsubok bago namin makaharap ang higante. Alric, nararamdaman mo ba ang lakas ng lugar na ito? Parang ito ang susi sa pagkatalo kay Gargantor. Sabi ni Lyra habang iniinspeksyon ang mga simbolo sa lupa. Oo, Lyra. Pero paano natin gagamitin ang lakas na ito laban sa kanya? Tanong ko. Puno ng pag-aalinlangan, ngunit handang isakripisyo ang lahat para sa aming misyon. Biglang nagliwanag ang mga simbolo, at mula sa liwanag ay lumitaw ang isang matandang babaeng diwata. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at ang kanyang tinig ay tila dumadaloy sa hangin na pumapaligid sa amin. Mga anak ng kaharian, ako si Ilaria, tagapangalaga ng sagradong kagubatan. Narito ako upang ituro sa inyo ang lihim ng lugar na ito. Ang mahika dito ay hindi ginagamit para sa karahasan, kundi para sa pagkakaisa. Kailangan ninyong pagsama-samahin ang inyong lakas at puso upang talunin ang higante, sabi ni Elaria. Nagkatinginan kami ni Lyra at sa aming mga mata ay naroon ang tiwala at pag-asa. Alam namin na ang aming pagkakaibigan at ang aming determinasyon ang magiging susi upang magtagumpay. Paano namin gagamitin ang mahika, Elaria? Tanong ni Lyra, puno ng determinasyon. Ang bawat isa sa inyo ay may natatanging lakas. Alric, ang iyong tapang ay ang iyong sandata. Lyra, ang iyong karunungan ay ang iyong gabay. Pagsama-samahin ninyo ang inyong mga lakas at ang mahika ng kagubatan ay magiging bahagi ng inyong pagkatao, paliwanag ni Elaria. Sa kanyang mga salita, naramdaman namin ang pagbabagong nagaganap sa loob namin. Ang kagubatan ay tila nagbigay ng lakas na hindi maipaliwanag at sa pagkakataong iyon, naramdaman namin na handa na kami para sa laban. Ngunit bago namin tuluyang maunawaan ang aming bagong lakas, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang kalangitan ay naging madilim at sa gitna ng kagubatan ay lumitaw si Gargantor. Ang kanyang anyo ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa aming inaasahan. Ang lupa ay yumanig sa bawat hakbang niya at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kasamaan. Gargantor, sigaw ni Lyra, ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Ngunit bago pa kami makagalaw, naramdaman namin ang kakaibang pagbabagong nagaganap. Ang mga simbolo sa lupa ay biglang nagliwanag ng mas maliwanag at ang hangin ay tila nagsimulang umikot sa paligid namin. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na puwersa na nagsisimulang bumalot sa amin. Ngunit ang hindi namin inaasahan ay ang biglang paglitaw ng isang bagong kalaban na tila mas makapangyarihan pa kay Gargantor. Ang kanyang anyo ay mistikal at ang kanyang presensya ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at pag-aalinlangan. Siya ay lumitaw sa likod ni Gargantor at sa kanyang paglitaw, naramdaman namin ang tunay na panganib na hindi namin inakala. Alric, sino siya? Tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na ang laban na ito ay hindi lamang laban kay Gargantor. Ang bagong kalaban na ito ay tila may lihim na koneksyon sa sagradong kagubatan.
isang koneksyon na maaaring magdulot ng kapahamakan sa aming mga kaharian. Sa gitna ng pag-aalala at takot, naramdaman namin ang pagkilos ng mahika sa paligid namin. Ang sagradong lugar ay tila nagbibigay ng lakas na hindi namin inaasahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kami sigurado kung ang lakas na ito ay sapat upang talunin ang dalawa naming kalaban. Isang bagong pagsubok ang aming kinakaharap. Ang oras ay tumatakbo at ang kapalaran ng aming mga kaharian ay nakasalalay sa aming susunod na hakbang. Sa gitna ng kagubatan at sa harap ng hindi maipaliwanag na panganib, kailangan naming malaman kung paano gagamitin ang mahika ng pagkakaisa upang talunin hindi lamang si Gargantor, kundi pati na rin ang bagong kalaban na nagbabanta sa aming mundo.